Alam niyo ba na mahigit 10 milyong Pilipino ang kasalukuyang naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo? Para sa marami, ang migrasyon ay hindi lang pag-alis ng bansa. Ito ay pag-alis ng pamilya sa nakasanayang buwan at minsan sariling identidad. Noong nakaraang episode, pinag-usapan natin ang kahirapan at kasalian kung paano ito hinuhubog ang mga oportunidad ng Pilipino. Ngayon naman, pag-usapan natin ang isang desisyong madalas bunga ng mga isyong ito, ang migrasyon. Ako si Therese at welcome sa Everyday Filipino Stories, mga kwento ng Pilipino para sa Pilipino. Kasama ko ngayon sina Mizuki at Marian, dalawang Pilipinong OFW na may magkakaibang karanasan sa buhay sa ibang bansa. Hello sa inyong dalawa. Magpakilala kayo ngayon sa ating mga viewers at ibahagi kung ano ang trabaho nyo ngayon sa abroad. Hello everyone, I am Mizuki at isa akong biologist na nagtatrabaho sa isang research laboratory sa Singapore. Kasama ko sa isang international research team na nag-aaral ng environmental at health-related issues. Kadalasan nasa lab ako, gumagawa ng experiments, nag-analyze ng data at nakikipag-collaborate sa scientists mula sa iba't ibang bansa. Hindi siya madali, pero fulfilling dahil ramdam kong may ampag ang ginagawa ko sa mas malaking layunin. Wow! Isang scientist! Talagang napakahangan ng iyong ginagawa, Mizuki. How about you, Marian? Magandang umaga, Teres. Magandang umaga mga tagapamuti. Ako naman si Marian Lopez, isang domestic helper sa Hong Kong. Araw-araw ako maagang gumising para magluto, maglinis at mag-alaga ng bata. Paulit-ulit ang gawain. At minsan pakiramdam mo para walang pansariling stress. Kapag may pagkakataon naman, kumukuha ako ng side job para lang may padala ako sa aking pamilya. Talagang napaka-hardworking mo, Marian. Ang dalawang trabaho ay talaga namang magkaiba pero alam natin na sobrang hirap gawin. Pero matanong ko lang, ano ang nagtulak sa inyo na mag-abroad at bakit inyo piniling pumunta? Matagal ko talagang pinangarap na makapagtrabaho sa isang lugar kung saan seryoso ang suporta sa research. Sa Pilipinas, ramdam ko ang limitasyon, kulang sa pondo at facilities. Nang may opportunity sa Singapore, nakita ko siya bilang chance na ma-develop ang karir ko at sarili ko bilang scientist. Mahirap iwan ang pamilya, pero naniwala kong worth it ito sa long term. Totoo, no? Mas marami ka talagang makikitang oportunidad kapag nasa ibang bansa ka. Marian? Sa akin, hindi siya tungkol sa pangarap lang. Kailangan ko lang talaga umalis sa Pinas. May pamilya akong umasa kasi. At kung anong sipag ko gawin dito sa Pinas, hindi pa rin siya sapat. Kaya lumipat ako sa Hong Kong at pinili ko doon dahil mabilis ang proseso at sigurado Siguradong may trabaho akong Kahit alam kong mahirap ang kapalit. Very hard, no? Kapag ang choice ay very limited lang dahil sa sitwasyon. Pero may karanasan ba kayong masasabi na talagang naging pinakamahirap para sa inyo? May marami. May mga linggo na halos wala akong pahinga. Kahit pagod na ako, tuloy pa rin ang trabaho. May mga pagkakataon na mapagalitan ako ng aking amo, kahit wala naman akong ginawang mali. Mas masakit pa, may isang karanasan na nakaramdam ako na hindi ako ligtas ng sarili kong pinagtatrabahuan. May mga kilos sa salita na hindi tama. Pinili kong manahimik dahil natatakot ako mawala ng trabaho. Bukod pa doon, ramdam ko rin yung diskriminasyon. Parang palagi kang mas mababa. Kahit ginagawa mo naman ang lahat. Umiyak ako mag-isa sa kwarto noon. Tinatanong ang sarili ko kung tama ka ba ang desisyon ko mag-isa. Talagang napakabigat na iyong dinadaanan, Marian. Yung tahimik na pag-iyak pero walang nakakakita. Talagang napakahirap. Sa akin, ang pinakamahirap ay kapag may failed experience. Ilang buwan mong pinaghahandaan tapos biglang walang resulta. Nakaka-frustrate at nakaka-doubt sa sarili.
May mga pagkakataon din na ramdam mong kailangan mong patunayan ang sarili mo dahil foreigner ka, kahit pare-pareho naman kayong eksperto. Natutunan kong bahagi talaga ito ng proseso at kailangan mong bumangon at magpatuloy. Iba rin pala ang bigat ng mental pressure kahit sa professional field, no, Mizuki? Pero sa kabila ng lahat ng hirap na yan, ano ang mga naging positibo na nagdudulot? Mizuki? Mas naging confident ako sa sarili ko. Lumawak ang pananaw ko at mas malinaw ang career direction ko. Ramdam kong may saysay ang trabaho ko at may patutunguhan ang sakripisyo. Para sa akin naman, yung positibo lang talaga ay yung nakakatulong ako sa pamilya ko. Kapag alam kong may napapadala ko, kahit papaano, tumagaan ang loob ko. Minsan talaga, sapat na yung alam mong may napupuntuhan ang pagod mo, no? Paano nyo naman nakaka-apekto ang migrasyon sa inyo at sa pamilya? Sa sarili ko, parang lagi pagod. Hindi lang sa katawan, kundi pati rin sa damdamin. Sa pamilya ko naman, may 3 akong anak nakatira sa kanilang lola. Iniwanan na po ako ng asawa ko, pero nasanay sila wala ako sa mga importante siya. Sakit siya, pero parang naging normal na lang. Wow, talagang napakahirap na iyong pinagdadaanan, Marian. Lalo na at ikaw ay isang single mom, hindi ba? Sa pamilya ko, mas naging stable ang buhay. Sa akin naman, naging malinaw ang goals ko. May distansya, pero may fulfillment. Ang sakit sa parehong side, no? Ang sakit sa inyo kasi parang nasanay na sila. Pero masakit din para sa kanila kasi wala kayo sa mga importanteng okasyon. Ano naman ang pinakamahalagang aral na nakuha ninyo bilang OFW? Natuto akong tanggapin na hindi lahat ng sakripisyo ay masaya. Minsan, kailangan mo lang kayanin kahit pagod ka na. Kahit nasaktan ka, at kahit pakiramdam mo na wala kang boses. Dahil umaasa sa'yo. Napakatotoo yan. At bihirang marinig ng diretsahan. Natuto akong maging brave sa pagbabago. Ang pag-alis ng bansa ay hindi pagtakas, kundi pagharap sa mas malaking responsibilidad even when you feel like you don't fully belong. Mas lalong nagiging makabuluhan ang tagumpay kapag may tapang na kasama. Bilang panghuli na katanungan, ano ang payo ang may bibigyan ninyo sa mga Pilipinong nagbabalak mag-abroad? Kung may oportunidad na tugma sa skills ninyo, maghanda nito mentally at emotionally. Hindi madali pero may kapalit na paglago. Ito naman ang payo ko, mga taga-pamakinig. Pag-isipan mabuti. Hindi lahat ng abroad ay sagot sa problema. Alagaan din ang sarili dahil halaga. Tama ka dyan, Maria. Napakahalagang paalala yan para sa lahat ng nangangarap umalis. Maraming salamat sa ating mga guests na sina Marian at Mizuki sa pagbabahagi ng kanilang mga karanasan. Sa ating mga tagapagkinig, sana ay nagsilbing inspirasyon ang kanilang mga kwento. Maraming salamat din, Siri. Habang pinapakinggan ko sina Mizuki at Marian, mas na-realize ko na ang migrasyon ay hindi lang pala umalis para sa mas magandang buhay. Para sa ilan, oportunidad ito. At para naman sa iba, sa itong sakripisyo at pagpili. Hindi lahat ng kwento sa abroad ay kwentong tagumpay. May mga pagkakataong may pagod, diskriminasyon at takot na hindi nakikita. Kaya bilang lipunan, mahalagang unawain natin ang proseso, hindi lang humanga sa resulta. At bilang Pilipino, dapat natin tanungin, paano natin nasisiguro na ang pag-alis ay pagpipilian, hindi sa pilitan? Ang migrasyon ay hindi iisang kwento, may pag-angat at may pagtitiis. Sa mga kwento ni Mizuki at Marian, mas malinaw natin nakikita ang realidad sa likod ng pag-alis. Ako si Siri at ito ang Everyday Filipino Stories, mga kwentong Pilipino para sa Pilipino. Hanggang sa muli, saan man tayo dalhin ng pangarap, huwag nating kalimutang bumalik sa pinanggalingan.